Kung nandito lang niya siya. Nakita niya sana niya yung nangyayari dito. Kaya lang siguro niya busy siya sa paghanap ng 51 billion pesos. Yung pork barrel, mga kababayan, ni Pulong na inubos sa kanyang distrito. Siguro niya busy siya sa paghanap noon. Ganon ka tindi yung hataw, mga kababayan. Knockout. Parang si Sara ni knockout, mga kababayan, ni Jose Castro. Ngayon, anong kinakagalit ng mga DDS? Bakit galit sila sa September 21 rally? Kasi sabi nila, yung rally daw hindi anti-Marcos. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Galit na galit yung mga DDS kasi yung September 21 rally po sa Luneta, hindi daw anti-Marcos. Alangan man pro Duterte. Gusto ninyo sumigaw ng anti-Marcos, anti-Marcos slogans. Pag gagawin nyo ng mga magrarally doon sa Luneta, di ang ibig sabihin yan, nilalabanan nila yung lumalaban sa korupsyon. So lalabas, pro-corruption sila. Di ba? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, siya yung nag-expose ng korupsyon. Alam nga naman yung rally po, rally laban doon sa nag-expose ng korupsyon. Di ba? Dapat ang rally laban doon sa mga kurakot. Tulad ni Digong, sabi ni Jose Claire Castro, inamin na niya ni Digong nung kanyang panahon na nagnakaw siya at sinabi pag naubos na niya. You see? Ito yung naitanong po, yung tungkol sa IGI. Po niya, and I quote, kung ikaw, presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo, based on the budget, kung paano binababo yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission o truth commission? Ano pang commission? Okay. Unang-una po, hindi po natin alam kung kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo sa mga law enforcement agencies, sa mga investigating bodies, kasama na po ang pagbuo ng ICI. Uulit-ulitin po natin, dahil paulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng Vice Presidente. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due. At hindi po dapat lamang na puro salita. Si Sara. O kaya pang matatandaan natin na may nangako nung nakaraang administrasyon, 3 buwan hanggang 6 na buwan ay masusugpo ang korupsyon. Kung meron naman sistema ang Vice Presidente, agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niya, kurap. Nagnanakaw siya. I am also kurap. Pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017. Halos mahigit 1 taon na nakaraan bago after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang korupsyon. Sasabihin natin kung ano sinabi niya rito, and I quote, "Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na. So wala na." End of quote. So, 2017 ito, sana na ibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano susugpo ang korupsyon.
Mamisa na lang. Basag na basag po. Knockout si Sara Duterte, mga kababayan, kay Yossi Castro. Parang yung pag-knockout ni Sandro Marcos kay Pulong. Sabi ni Sandro kay Pulong, Itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo po pumilit kay Bojo. Naku ma'am, baka style ngayon nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Pero kung ano sinabi? kung nandito lang niya siya, nakita niya sana niya yung nangyayari dito. Kaya lang siguro niya busy siya sa paghanap ng 51 billion pesos. Yung pork barrel, mga kababayan, ni Pulong na inubos sa kanyang distrito. Siguro niya busy siya sa paghanap noon. Ganon ka tindi yung hataw, mga kababayan. Knockout? Parang si Sara ni knockout, mga kababayan, ni Yossi Castro. Ngayon, anong kinakagalit ng mga DDS? Bakit galit sila sa September 21 rally? Kasi sabi nila, yung rally daw hindi anti-Marcos. Yan yun. Pinost ni Mr. Rogando Sasot. Yan. Sas Rogando Sasot. Si Mr. Sasot, sabi niya, noted po yung report ng Billionaire News nang sabi diyan, Kiko D says trillion peso march, not anti-Marcos protest. Galit sila kasi hindi anti-Marcos. Gusto nila anti-Marcos dapat. Ano? Kaya sinisiraan nila. Sabi diyan, di ba? Ayan inamin na mismo ng team Unipinker. Kain suka. Or kain suka na pamangkin ni Bam Aquino. Hindi anti-Marcos protest ang trillion peso march nila sa EDSA ngayong September 21. Butangi, nayawa na, ha 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 ha. Sabi ng mga kasapakat nila, mga kaalyado nila, mga DDS, sabi ni Lance Eisen, that is why Auntie Claire is so confident. Sabi ni Asyong Lang, never again without us. Sabi ni Rina Takami, wala talaga kayo wenta, mga pinklawan, kaya walang makapwesto na alyado nyo sa higher position like president. Mga traidor kayo, manggagamit, di nyo malalansi taong bayan. Sabi ni Chorluca pa, yan yung sinasabi ni Claire Castro na hindi nababahala si BBM sa mga magrarally dahil kakampi niya ito. Totoo naman na magkakampi. Bakit? Kinampihan ng ating Pangulong Bongbong yung rally kasi anti-corruption nga. Alangan man, yung pinaglalaban, anti-corruption, yung mismong Pangulong Bongbong Marcos yung nag-expose ng corruption, pagkatapos, ang sigaw doon, anti-Marcos. Diba? Alangan man, anti-Marcos na. Si Marcos mismo yung anti-corruption. Si Digong, sabi ni Yossi Claire Castro, inamin niya na corrupt siya. Pinagaywa yung balita na mismong sinasabi ni Digong na siya daw nangurap, nakapagnakaw, ubos na daw Ngayon, sabi kasi ni Sara Duterte po, hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmabandali ang Pilipinas Hindi alam daw yung gagawin. Alam na alam ng ating Pangulo ang gagawin sa kanyang pakikipaglaban sa korupsyon at criminality. Hindi lang corruption, criminality. At ang corruption isang krimen. At mabilis siyang gumalaw. Mali po kayo. Anong patunay kung bakit mabilis ang ating Pangulong gumalaw? Na-deliver na nga po yung tatay niyo sa dahig. Ang bilis parang kidlat. Nasabi ni Claire Castro, umamin na niya na nagnakaw yan.
Inamin niya. Na-deliver na. Paano hindi alam yung gagawin? Ginawa na nga. Sinimulan. Hindi kayo naghahalata. O diba? Tapos sasabihin ninyo, mabagal. Napakabilis nga, parang kidlat na tumama sa inyo. Ito yung sinabi ni Sara. Sabi dito, sa isang media press conference, pinuna ni Vice President Sara ang binuong Independent Commission on Infrastructure or ICI ni Pangulong Bongbong Marcos dahil anya mabagal itong gumalaw. Ano pa bang komisyon? Anong third commission? Anong investigative body? Investigative body pa ang kailangan mo referring to PBBM. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Hindi pa nga po nabubuo yung komisyon, na-deliver na yung tatay ninyo. Nung Marso pa, wala pang komisyon. Kaya nga, todo kayo konsumisyon. Balikan natin si Yossi Claire Castro. Misa na lang po. Maminamon po ni VP Sara ang Pangulo na mag-conduct po ng lifestyle check sa mga miyembro ng Kongreso. And I quote again, ma'am, sabi po niya, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan, may bahay sa abroad. Ano pang investigative body ang kailangan niyo? Tanungin natin, may moral ascendancy ba ang Vice Presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Yun lang po. Knockout talaga po. Double knockout. Ang tanongan niya, ano ang moral ascendancy ng Vice Presidente na magsalita sa korupsyon? Siya mismo po na-impeach dahil sa issue ng paggastos. Hindi maipiliwanag na piatos. 11 days. O boss, magkakababayan yung 125 million pesos. Ano ang moral ascendancy niya para to speak about corruption? O diba? Kaya yung protesta po sa September 21, hindi anti-Marcos. Kasi si Marcos, anti-corruption. Yan o, malinaw. The upcoming trillion peso march protest on September 21 was not intended to call for the impeachment or resignation of President Ferdinand Marcos Jr., but to call for accountability over the widespread corruption in the government amid the flood control scam issue. Sabi po ng multi-sectoral gatherings spokesperson na si Kiko Aquino D. Sabi naman ni Bishop Colin Bagafora, we want to avoid calls for specific leaders. The unifying factor is the fight against corruption. As Bishop Colin Bagafora says, there's no color in corruption. Ay, CD pa, kinote lang si Bishop Colin. Sabi po ni D, we want everyone especially first-time protesters to have a safe, meaningful, and peaceful experience. Yan mga kababayan ang mangyayari sa September 21. Kaya yung mga halimbawa mananawagan ng Marcos resign, hindi yun kaisa doon. Baka grupo yun ng mga DDS na gusto makisakay po sa rally. Malamang picturean yung mga rallies ng nasa Luneta pagkatapos sabihin maisog rally. Marcos resign. Pumunta si Sara sa Senado. Akala ko po, i-declare ng bagong Pangulo. Ayan proud na proud yung mga senador niya na hindi man naglilingkod sa ating bayan, kundi sa pamilya Duterte. Ayan, mga kababayan. Hi, ma'am. Possible change in leadership lang po sa House. Oo, sige. Mamaya na kasi may flight ako tapos kailangan ko kausapin si Senator Marcoleta. About what meeting lang po? Meeting?
Ikwento ko mamaya. Okay. Usap na kami. Later lang, ma'am. Later lang. Thank you. Ay, sir. Sa mga employees na Dito po, dito po. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Smile. Yung mga staff man lang yung mga kalyado ng senador. para mag-interview, kabilang sa natanong sa kanya, yung kanyang reaction sa posibilidad Selfie kayo, ha? leadership sa kakakalit. Ayan, dyan sa mahilig, mag-selfie-selfie lang. Ma'am. See you later. Kausapin daw si Marcoleta. Wala na yun eh. Nasibak na sa Blue Ribbon Committee. Kasi ang gustong imbestigahan lang noon, 2022 to 2025. Ayaw bulat-latin po. Yung 2016, kung saan tumiba po si Diskaya. Selective, mga kababayan, yung investigation. Nakodita si Chisi Escudero. Kodita po sila ngayon. Kaya sinisiraan ni Sara Duterte yung ICI. Kasi alam niya, maraming mga kaalyado niya. At kapatid niya, si Pulong, yung 21 billion. Nabanggit na ni Sandro eh. Nagpaparinig na si Sandro. Ayan man lang po ang short video natin ngayon. Maraming salamat. Bye-bye. God bless.